Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 35. Bakit sa pagtanda pa? Hindi pwedeng ngayon na simulan? Hirit ko rito. Total nakuha na nitong gawing biro yon. Well, pwede naman. Nako, ang mga newly wedding. Kay tamis ng usapan. Singit ni Mabel. Natawa naman kaming mag-asawa. Huwag kayong mag-alala. Malaya kayong gawin ang gusto nyo rito sa rest house nyo. Kasi kami sa kubo kami sa kabilang bahagi ng lupain. Doon kami matutulog. Enjoy guys. Enjoy mo mukha mo. Simulan nyo na magbaba ng gamit. Hirit na matandang babae. Ito naman si nanay. Akala mo naman may regla kung magsungit. Eto na nga po. Tay, halika na. Utos ng kamahalan na ibaba na raw ang gamit. Tumalima na ang dalawa. Kami naman ni Timothy ay pumasok na sa kabahayan. Ang presko ng bahay na kahoy na to. Malaki rin ang bintana. Kaya naman ang hangin mula sa karagatan ay pumapasok dito sa sala. Ang mga kwarto lang sa ikalawang palapag ng rest house ang mukhang selyado. Mga ateng at kuyang, gusto nyo ba ng juice? Coffee or ano? Tanong ng lalaking biglang sumulpot sa harapan namin. Parang hindi natutulog ang lalaki. Base na rin sa itsura nito. Payat at nanlalaki ang kanyang mga mata sa amin. Ruelo, nandito ka pala. Kilala ni Tim. Kaya narelax ako. Oo kuya, katatapos kasi ng shooting at nagkaroon ako ng pagkakataon na magbakasyon. Shooting? Incident, ani ko. Hala si Ateng, mukha ba akong sabog sa paningin mo? Mukha. Tugon ko naman, ang cute mo. Agad na tinakpan ni Timothy ang mata ko. Please babe, marami lang pwedeng paglihan. Huwag lang si Ruelo. Bakit? Ang cute naman ni Ruelo ah. Bilugan ng mata, balingkinita ng katawan. Ruelo, get out. Utos na lamang ni Timothy sa lalaki. Huwag ka muna magpapakita sa amin ha. Lalo na sa asawa ko. Takot si kuya na ma-fall sa akin ang babe niya. Just get out please. Natanggal ko rin ang palad ng lalaki. Pero wala na sa harap namin ang kausap namin. Pinalo ko tuloy sa kamay si Tim. Kainis naman to? Nope. Hindi kita mapagbibigyan sa trip mo na yan. Ang bad mo roon sa bata eh. Babe, hindi na bata yon. 30 na yung lalaking yon. Sa tingin mo mapopol ako ron? Angat ang kilay na ani ko. No, I'm so afraid lang. Confident na sa mukha ko lang na mapol ang asawa ko. Talaga, sang-ayon ko naman dito. Shh, tara na nga sa kwarto. Baka mamaya makita mo na naman ang isang yon. Pero ang cute niya eh. No, maawa ka sa magiging anak natin. Baka paglihan mo tapos maging kamukha niya. Iginiya na niya ako patungo sa kwarto. Hinayaan lang din niya ako na buksan ang pinto upang maipasok ang mga maleta namin ni Tim. Mga talaga? Dahil 4 na maleta yon, kasama ang isang plastic na mangga na tiyak talaga naming naibaon namin sa pagpunta rito. Dumiretso ako sa balcony. Nakaharap sa karagatan kaya naman dama ko agad ang hanging sumasalubong pagdating ko sa balcony. Ang peaceful ng lugar. Iba talaga kapag mayaman. Afford kahit pa lugar na mukhang paraiso. Ano kaya ang feeling na madala sa ganitong lugar? Sina lola at ang mga relatives ko na nasa San Agusta. Tiyak na magugustuhan nila rito. Like it? Tanong ni Tim na sumunod na sa akin at yumakap sa bewang ko. Back hug, love it. Timothy, ang
ganda-ganda. Ang sarap sigurong maligo dyan. Gagawin natin yan. Pati ang pagpasyal sa ibang tourist destination sa lugar na ito ay pupuntahan natin. Kaya huwag mo kong papagurin. Makahulog ang bulong ko rito. What do you mean? Pinapagod ba kita? Worried na tanong nito. Hindi na naget ang ibig kong sabihin. I mean, laylo tayo sa pagpupuyat. Tama, sa pagpupuyat. Hindi talaga nito hinayaang matapos ako sa sinasabi ko. Dahil nga naman tumbok nito kung anong ipinapahiwatig ko. Sa sex, Timothy? Ha? Kinurot ko to sa braso na ikinatawa lang nito. Libreng-libre sa lalaki ang pagtawa. Parang ang gaan-gaan palagi ng mood nito at nakuha nitong magsaya sa simpleng bagay. Dahil yun naman ang isa sa pangako ko habang buhay natuto pa rin. Ang pasayahin ito at ang pamilyang bubuuin namin. Sipod ang tanghalian namin ni Timothy. Ayon kay Mabel, press daw ang mga yon. Inihahatid dito na mga mangingisda at binibili naman nila. Gustong gusto ko pa nga sanang magtagal sa pagkakaupo ko at pagkain pero pinahinto na ako ni Timothy. Ayon sa kanya, hindi maganda. Ang sobra-sobra ang kainin ko. Dala ng kabusugan, ay niyaya ko itong tumambay sa cottage sa harap ng rest house kung saan nakita ko rin na may malaking papag. Inutusan ko itong magdala ng unan at sapin. Kaya naman ngayon ay komportable akong nakahiga. Si Timothy ang may gamit ng unan, habang ako naman ay nakaunan sa braso nito. Timothy, kapag ka nakabalik na ako sa work at nakapag-ipunan ng pamasahe nila Lola, pwede ba natin silang ipasyal dito? Tanong ko sa lalaki. Babalik ka sa work, babe? Hindi na kailangan. Ang pera ko ay pera mo na rin. Sino mag-aalaga sa baby natin kapag ka nasa work tayo pareho? Saka kung gusto mo silang ipasyal, babe, yung mga cards na ibinigay ko sa'yo, pwede mong gamitin. Hindi ba nakakahiya na pati yon ay gagamitin ko sa family ko? Ang pamilya mo ay pamilya ko na rin. Walang nakakahiya roon. Yumakap ako rito. This boy is too good to be true. Masyadong perpekto ang lalaking inilaan ng Diyos sa akin. Deserve ko ba to? Thanks. Bakit? Namimiss mo ba sila? Pwede ko silang ipasundo for you. Nakita ko naman sila noon nung kasal natin. Hindi nga lang masyadong nagkausap. Yes, miss ko na sila. Pero kung gusto ko man silang ipasundo, kailangan ko pa rin munang tiyakin kung available talaga sila. Yung mga pinsan ko at mga pamangking ko ay nag-aaral pa. Yung mga tiyahing at mga tiyuhin ko ay abala rin sa kanilang mga trabaho. May palaisdaan din ang tiyuhin ko na kailangang bantayan. Busy rin sila. Hayaan mo, kapag ka nakapanganak ka na at tayo na lang bibisita roon, masyado kasing malayo ang San Agusta at hindi maganda na bumiyahe tayo ng ganon. Sa early stage ng pregnancy mo. Salamat, babe. Kuyang, ateng, naglalambingan pa kami ng asawa ko pero sinira na ni Rowelo ang moment na yon. Parang hinukay sa impyerno ang boses nito. May tumatawag sa phone. Bit-bit nito ang cellphone ko. Iniwan ko yon kanina sa table sa kusina. Ngayon ay hawak na nito. Tumatawag si Meredith. Mabilis na ani ko nang makita ang caller. Inalalaya naman akong makaupo ni Timothy. Hala, Meredith yung girlfriend mo? Hindi ba? Bakit Claudette ang asawa mo ngayon? Pasmado ang bibig ng isang tuwa. Hindi na tuloy siya cute sa paningin ko. Alis Ruelo. Nangangagat itong asawa ko. Panakot ni Timothy. Mukhang nalito ang lalaki. Pakamot-kamot pa sa ulo nang umalis. Nang sagutin ko ang tawag, ay bahagya pang kinakabahan. Mary, ani ko kaagad sa kapatid ko. You are with Timothy? Yes, I'm with him. Pwede mo bang ilaw the speaker? Baka sa tinig nito ang pakiusap. Oo naman, ani ko rito. Meredith, ani ni Tim.
May kailangan ka ba? Gusto ko lang mag-sorry sa inyong dalawa. Bakit naman? Wala ka namang ginagawang masama sa aming dalawa, ani ko. Mali namang ito ang mag-guilty pa habang kami ay nagkaroon ng relasyon ni Timothy noong kahiwalay pa lamang nilang dalawa. I need to confess something. Nagkatinginan kami ng lalaki. Sasabihin ba ni Meredith na mahal niya pa rin ang dating nobyo na asawa ko na ngayon? Kailangan ba talaga niyang gawin yon? Ano? Gusto kong magkaroon na kayo ng katahimikan. Gusto kong maging masaya ang pagsasama ninyo nang walang doubt or threat. Kaya kahit alam kong nasa honeymoon kayo, ay tumawag ako. Claudette, hindi mo kailangang mag-guilty. Yes, mahal ko pa si Timothy. Pero hindi mo kailangang mabother pa na bigla na lamang akong umeksena sa relasyon niyong dalawa. Dahil malabo na yung mangyari. Talaga? Noong kami pa ni Tim, gusto ko naman talaga siyang pakasalan eh. Pero may isang pagkakamali kasi akong nagawa. Ipinasa ko kay Timothy ang phone. Hinawakan nito yon pero ginagap din ng isang kamay nito ang kamay ko. At hindi pinayagang iwan siya. Ano Mary? Mahinahong tanong ni Tim. I slept with someone else. Napasinghap ako sa narinig. Hindi ko akalain na iyon ang magiging confession ng kapatid ko. Marahan kong pinisil ang kamay ni Timothy. Kinuha ko ang atensyon nito. Sumulyap ito sa akin at bahagyang ngumiti. Kilala ko ba? Yes, mas dumoble ang kaba ko dahil sa narinig. Si Colt, mahabang katahimikan ang namayani. Ang hampas lang ng alon sa dagat ang maririnig. Pati na rin nga pala ang marahas na pagbuntong hininga ni Meredith sa kabila ng linya. I'm sorry. Ikaw pa yung nagmukhang masama nung nakipaghiwalay ako. Hindi ko lang kasi maatim na magpakasal sa lalaking puro kabutihan ang ipinapakita sa akin. Minahal ako ng totoo. Pero nakuha ko pang mag-cheat. Paano nangyari? Tanong ni Tim. Pinsan niya si Colt. Tiyak na disappointed siya sa naririnig ngayon. Baka nga nasasaktan pa. Kahit wala na sila. At ako na ang asawa niya. Sobrang kalasingan. Hindi mo ako nasundo noon. Dahil may biglang Singapore trip. Natatandaan mo ba yon? Nagbar kami ng mga kaibigan ko. Nalasing kami. Hindi ko na kayang mag-drive. Akala ko ikaw ang natawagan ko. Si Colt pala. Dumating siya. Inilabas niya ako sa bar. Umulan ng gabing yon kaya nagpasya siya sa kondo na lamang kami dumiretso. Si Colt, nakainom din siya. Dahil nasa kabilang bar lang siya, may nangyari sa amin. Nasundan pa? Tanong ni Timothy. Pakiramdam ko ay nasundan pa. Yes, nasundan pa. Kapag ka nagbabar ako na hindi ka kasama, kay Colt ako dumediretso. Masyado mo akong nirespeto. Nung may nangyari sa amin, hinanap-hanap ko yung hindi mo pa nagagawa sa akin dahil hindi pa tayo kasal. Kinuha ko kay Colt. Pero wala kaming relasyon. Mahal kita. Pero nawala na yung respeto ko sa sarili ko. Mas lamang na rin yung paghahangad ko na nasa piling si Colt kaysa ang makasama ka. I understand. Tipid na sagot ni Timothy. Hinihintay kong makita ang galit sa mukha nito. Pero hindi ko nakita. Ganun ba siya kahusay magtago ng sama ng loob niya? Ng galit niya? Hindi ako galit, Meredith. Gusto ko pang magpasalamat sa iyo. Iniliko mo yung direksyon ng buhay ko. Napunta ako sa kapatid mo. I'm happy now. Masyadong mang mabilis ang mga nangyari pero tinitiyak ko. Ang pagmamahal ko kay Claudette ay tunay.
Binigyan ulit ng kulay ang buhay ko. Binuo niya yung mga matagal ko ng pangarap. Ilagay na natin sa mga sakit at disappointment na nararamdaman natin sa isa't isa. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuting asawa at ama ako. Gusto ko makausap si Colt. Kahit naman wala na tayo, gusto ko pa ring mapabuti ka dahil naging parte ka ng buhay ko. Kakambal ka rin ng asawa ko. Ikabubuti mo ang hangarin naming dalawa. Napayakap ako sa braso nito. Grabe ang pangunawa ng isang ito. Masyadong malawak. Masyado ring giver. I'm sorry, Tim. I'm sorry, Claudette. I love you, sis. Singit ka sa usapan. I love you too, Claudette. For now, mas pipiliin ko munang lumayo. Mas ikabubuti nating lahat yon. But I'll make sure na kapag lumabas na si baby mo, magpapakita ako sa inyo. Paano si Colt? Magulo. Wala namang kami Labas kami sa issue ninyo pero sana maayos nyo. Oo. Masyado nang mahaba ang usapan. Kailangan ko na tong ibaba. Sorry ulit. Sorry sa inyong dalawa. Sorry talaga. Pareho kaming naiwan ni Timothy na tahimik lang. Wala na sigurong mabigat na sa loob na dinadala. Malinaw naman na choice ni Meredith yon. Tumango ako rito. Cheer up, babe. Mas ikabubuti nating lahat yon. But I'll make sure na kapag lumabas na ang baby mo, magpapakita ako sa inyo. Paano na si Colt? Magulo. Wala namang kami Labas kami sa issue ninyo pero sana maayos nyo. Yeah. Masyado nang mahaba ang usapan. Kailangan ko na tong ibaba. Sorry ulit. Pareho kaming naiwan ni Timothy na tahimik lang. Wala na sigurong mabigat sa loob. Malinaw naman na choice ni Meredith. Tumango ako rito. After the confession, napagdesisyon na naming maligo sa dagat. Ang mga caretaker ay bumalik na sa bahay nila, kaya solo na namin ni Timothy ang buong lugar. Ultimo sa dalampasigan ay hindi nito pinatawad. Inangkin ako nito roon ng walang kasawa-sawa. Nang mapagod, bumalik na kami sa silid namin at nagpahinga. Sunod na araw, sa palengke namin, kami pumunta at excited akong gumala. Hindi lang naman kasi sa kwarto ang binalak namin itong pag-i-stay. Pabor sa lalaki, pero pwede naman namin gawin yon sa gabi. Kaya nagyaya ako na mamasyal. Ang cute mo, pero kawawa akong komento habang nakabukas ang bintana ng sasakyan at nakatitig sa mga nadadaanan namin na mga puno. Naghihintay lang kaming makapasok sa parking lot ng palengke. Medyo traffic lang papasok. Natapat pa sa mga nakakulong na hayop na ibinebenta. Dinampot ko ang tissue at ginamit yon pampunas ng luha ko. Awang-awa ako sa hayop. Umusad ang sasakyan na naroon pa rin ang tingin ko. Panay ang sabi na kawawa. You want one? Tanong ni Tim na makapag-park na. Bahagya pa itong humarap sa akin at sinapo ang pisngi ko. Pinunasan din niya ang luha ko. No, mas kawawa sila sa akin kapag pinanggigilan ko siya. Napabungis-ngis ito. Pwede tayong kumuha ng yaya. No, litong-lito na siguro ito sa trip ko sa buhay. Kaya tumangulang sa bumaba. Hinintay kong pagbuksan ako ng pinto. At nang mabuksan na nga, ay pinalalayan pa niya ako. Magkahawa kamay na kami na naglalakad patungo sa bukana ng palengke. Ayon sa mag-asawa kanina, maganda raw pumasyal dito. Maraming mga pagkain pwedeng bilhin at mga gamit na mura lang daw kumpara sa ibang palengke. Gusto mo ba o ayaw mo? Tanong naman ni Timothy
nang mahuling naiwan pa ang tingin ko sa mga tutang nakakulong sa cage. Ayoko. Halika na. Baka ngumawa ka na dyan. Hinawakan nito ang palad ko. Papasok sa palengke. Medyo maingay pero hindi naman siksikan. Ang ingay sa paligid ay nanggagaling sa isang pwesto ng prutas kung saan sinasabayan ng mga tindero ang lakas ng speaker nila. Umaawit sila na halatang ini-enjoy lang ang sandaling iyon. Sumisigaw pa ng fruits mango. May mangga pa ako sa bahay. Gusto ko ng saging. That's the basic. Halika, kahit ilang kilo pa ay bibilhin ko sa'yo. I want a red banana. Kusang napahinto si Timothy at napatingin sa akin. Bagsak ang panga at waring naghihintay na sasabihin kong joke only. But no, I want it. Babe, a red one. Tumango ako rito. Pinaseryoso ang ekspresyon ng muka upang ipakitang serious ako sa request ko rito. Babe, puro yellow lang ang mga yan. Turo nito sa mga panindang saging. Hininaan na ang tugtog hanggang sa tuluyan ng pinatayon. I want it red. May problema po ba mga ma'am and sir? Lapit po kayo. Magiliw na ani ng tindero. Gusto niya kasi ng red na banana Napasipol ang mga ito. Naku ma'am, wala po tayong red dito. Yellow lang po. Pero sulit naman po ito Mahaba, masarap, mataba. Meron na si Timothy, no? Babe, iba yon. Pasimpleng bulong ni Timothy. Bossing, bihira ang pulang saging sa palengke rito. Singit ng isa. Dahil sa narinig, naiiyak na naman ako. Babe, gusto ko ng saging na pula. I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak Amin ko. Naiinis na rin ako sa sarili ko. Sanay naman ako na kumain ng pagkaing nasa harap ko. Kung ano lang ang meron, ay kontento na ako. Pero iba ngayon. Baka kung nasa harap ko si Lola ay tambuna sa kaartehan ko. Naku, huwag kang iiyak ineng. Pati yung mga tindero ay parang na-stress pa. Yahanap ka namin, presenta ng isa. Gago, mahirap humanap ng ganun. Napahikbi na ako sa narinig. Sabi ko nga tutulong din ako, bawi ng lalaki. Iupo mo muna rito yung asawa mo, Pogi. Baka kayo mabunggo dyan. Naupo nga ako sa monoblock chair. Hinahanap din ako. Huwag ka nang malungkot, alo nito sa akin. Dalian mo ha? Yeah. Sumama siya roon sa mga tindero ni Manong. Inabutan naman ako ni Manong ng saging na tinda niya dahil bigay. Agad kong tinanggap. Ineng, pamilyar yung asawa mo sa akin. Hindi na ako magugulat. Sikat naman kasi si Timothy. Baka nakita nito sa TV o kaya sa magazine. Sinimulan kong balatan ng saging. Parang nakita ko na siya. Nung dati kong boss? Sino pong boss nyo? Si Bossing Delton Paulo? Lolo po niya. Masarap naman ang dilaw na saging. Halos nakalahati ko nga agad. Pero yung kagustuhan ko na pulang saging pa rin ang nangingibabaw. Gusto ko pa rin ang red. Period. Kaya pala, alam mo bang ang kabilang bahagi ng palengke ay pag-aari nila? Ang yaman ng pamilya Paulo, no? Nice. Tipid lang na ani ko. Matumal ang bentahan. Ngayon ang mga prutas. Dinig ko na tanong na ani nito. Wala pa po kayong benta. 1 kilo pa lang na ibenta ko, ineng. Baka naman po kasi sa lakas ng tugtog nyo, kaya yung swerte na itataboy. Ganun ba yon? Sige po, subukan natin. Tumayo ako. Hinawakan ng isang saging. Determinado na inihanda ang sarili. Mga suki, masarap po ang saging ni Manong. Mataba, malaki, masarap. Malakas na ani ko. Tikman nyo na ang saging ni Manong. Manong, hindi ba? Malaki ang saging nyo. Abay, oo. Masarap pa. Tinatawanan kami ng kabilang pwesto na may tinda rin ng mga prutas.
May mga customer sila. Tapos kay Manong ay wala. Kawawa naman. Bili na mga suki. Nakakaganda ang saging na to. Ang ingay ko sa harap ng stall ni Manong. Pero yung ingay na yon ay nakuha naman ang atensyon ng mga mamimili. Unti-unting nagsimulang lumapit ang mga ito. Umatras na nga ako at inutusan ni Manong na pumasok na sa stall niya upang hindi masagi. Yung paunti-unting tao ay dumami. Saglit lang ay ilang piraso na lamang ang natira. Nang tignan ko ito, ay maluha-luha ito. Ineng, ang swerte ko naman sa iyo. Napapahaplos ako sa tiyan ko. Imposible na ako ang swerte. Dahil mula pagkabata ko'y malas na ako. Pati nga tingin ng mga magulang ko sa akin ay malas eh. Kapag wala yung pulang saging ko, malas naman po, hindi ba? Abay sana'y makahanap ang mga anak ko at ang asawa mo. Hanggang sa maubos ang paninda ni Manong. Wala pa rin si Timothy at ang dalawang anak ni Manong. Naiinip na ako. Mahirap ba yung pinapahanap ko? Bakit parang iiyak ka naman? Pabalik na siguro ang mga yon. Yung saging ko, Manong, reklamo ko rito. Parating na sila. Dahil sa sinabi nito ay napatingin ako sa direksyon kung saan sila pumasok. Nakita ko si Timothy. Pawisan. Ganon din ang dalawa pa. May bit-bit silang plastic. Hindi lang isa kundi 4 na malalaking plastic. Tay, nasa na yung mga paninda natin? Agad na tanong ng isa. Ubus na. Mahusay magtinda itong magandang ining na ito eh. Ang swerte natin ngayon. Nang tignan ko si Timothy, baka sa mukha nito ang amusement. Eto na po ang red banana mo, miss. Malambing na ani nito saka ipinatong sa stall ang plastic. Gumaya na rin ang dalawang lalaki. Thanks babe. Galak na ani ko. Nakampante na ako. Kumuha pa ng isa pero hindi naman yon kinain. Ihatid muna namin sa car ito para makamamasyal pa tayo. What do you think? Tanong niya sa akin. Go on. Hawak pa rin ang kinuhang pulang saging at nilaro yun. Binitbit nila ang mga plastic at saglit na iniwan kami ni Manong. Pagbalik ay niyaya na ako ni Timothy na mamasyal na. Hinawakan nito ang kamay ko. Kaya ang pulang saging ay inipit ko lang sa kilikili ko nang magpaalam kami sa mag-amang may-ari ng stall. May nakita akong kainan doon. Dinarayo raw yon, kaya subukan natin doon. Nakaakbay na ito sa akin. Ang dalawa ko namang kamay ay nakalapag sa tiyan ko na waring pinoprotektahan yon. Narating namin ang karinderya. Bungad pa lamang ay aroma na ang pagkain na naaamoy ko. Pagpasok sa loob ay medyo funch. Inagapan lang ni Timothy ang isang table na may paalis. At dito na po nagtatapos ang chapter 35 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.